For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely given. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon, para muli namin magawa ang aming mga kanya-kanyang gawain. Maraming salamat po sa buong magdamag para magpahinga kami, Panginoon. Maraming salamat sa inyong kapayapaan, sa inyong blessing, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, nabuksan ninyo ang aming puso't isipan para maintindihan namin ang nais mong sabihin sa bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos, Kabanata 1, mga talata 27 hanggang 30, na ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang pinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Ayan, sa pagkabasa po ng teksto, makikita po natin na ang buong kabanata ay tungkol sa sulat na ginawa ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Meron po tayong dalawang mensahe na gustong ipabatid. Una, para sa mga leader, at pangalawa, para sa mga tagasunod. Makikita sa karakter ni Pablo na pinapanalangin niya yung mga taga-Pilipos. Nag-speak siya ng blessing. Ano pong sabi niya? Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan. At isa pa dito ay palagi niya itong naiisip at pinapanalangin. Mga indikasyon na tunay na pinapahalagan niya ang mga taga-Pilipos. Bilang isang leader ng simbahan, nararapat lang naman talaga na
maging Pablo tayo sa ibang tao. Dapat imbis na panlalait at pagtataboy sa mga tao yung nagagawa natin, sinasadya man natin o hindi. Maging maingat tayo sana sa mga salitang binibitawan natin sa ibang tao. Dahil ang mga susunod na leader ay galing din sa mga tigasunod. Kaya maging isang mabuting ehemplo at pagpapala tayo sa mga tao. Ang simbahan ay dapat tahanan na may kapayapaan, hindi isa pang lugar na magbibigay pasakit sa mga mananampalataya. So paano mo patutunayan na nasa iyo ang Diyos kung hindi ito mararamdaman ng mga nakapaligid sa iyo? Ito po ang isa sa mga challenge na binibigay ni Pablo para sa mga taga-Pilipos at sa ating mga mananampalataya sa mga oras na ito. Ang pangalawa naman po ay ang sinasabi ni Pablo sa mga tagasunod na manatiling matatag at patuloy na isabuhay ang mga aral na tinuro niya. Ano pong sinasabi sa talata 27? Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Sinasabi lamang niya na mawala man ang mga leader natin, mapalitan ng mga pastor, diakonisa, mga nagtuturo ng Sunday school sa atin, mag-iba ang mga nagtuturo sa atin, may panghawakan sila na di lang sila basta nagsayang ng oras at pagod sa atin. Gayun din naman sa ating mga ninuno, yung pagod at effort nila para matamasa natin yung mga nararanasan natin sa kasalukuyan. Pinapaalala lamang nito na patuloy tayong mamuhay para kay Kristo at katulad ni Kristo na palagi nating narinig sa ating mga leader. So, ayan po ang ating mensahe para sa umagang ito. Nawa ay nakapulutan natin ng aral ang sulat ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Tayo po ay manalangin. Pagpalang Ama namin, maraming salamat po sa panibagong mensahe na isinuwalat mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa leader ng aming simbahan. Gayon din naman ang mga tagasunod, Panginoon. Alam ko na sa mga tagasunod na ito may pinili ka upang maging leader din, Panginoon. Patuloy niyo pong pagtibayin at patatagin ang mga taong ito, Panginoon. Gayon din ang aming iglesia, Panginoon. Para sa kapurihan mo, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa buhay na ninanais mo para sa amin. At patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon, na naririto, nanonood, nakikinig, Panginoon. Katagpuin mo nga po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. At kayo na po ang siyang mag-ingat sa amin para sa mga gagawin pa namin sa mga oras na ito at sa mga susunod na oras, Panginoon. Maraming salamat pong muli at itinataas po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.